Kamusta mga kaibigan? Welcome sa ating political deep dive where we dissect, analyze at minsan magpapatawa rin tayo habang pinag-uusapan ang mga hot topics sa Philippine politics. Ako nga pala ang inyong host, hashtag Walk with Lon, at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang campaign promise na talagang nagpapaano ng ating nagpapataas ng ating mga kilay. Ang plano ni Senator-elect Rodante Marcoleta na gawing libre ang kuryente para sa mga household na may bill na 2,000 o mas bababa kada buwan. Totoo kaya ito? O baka naman isa lang itong political carrot para sa 2025 elections? Tapos na po ang eleksyon na ito at nanalo na po si Senator Marcoleta. Para sa ating mga kababayan sa US, Canada, Australia, Dubai, Japan at saan man sa mundo, OFW, ito'y para sa inyo. This episode is packed with insights, humor at critical takes para mas maunawaan natin ang political landscape ng Pilipinas. Kaya grab your kape, sit back at simulan natin ito. Before we dive in, hit that subscribe button, like this video at i-share sa inyong mga kaibigan sa Quezon City, Davao, Dubai o kahit sa Sydney. Your support helps us keep delivering content na may substance, no? Kung gusto ninyong i-support kami ng extra, magpadala ng super thanks, Please, kahit maliit, malaking tulong para sa team natin na magdala ng mas maraming political analysis, para sa inyo. So, bakit nga ba nagkakagulo ang social media tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte at paano konektado ang promise ni Marcoleta sa bigger political picture? Let's break it down with a mix of facts, satire at kwentong Pinoy na siguradong magpapahook sa inyo for the next couple of minutes. Ngayon, pag-usapan natin ang context. Si Rodante Marcoleta, ang abogado, TV host at ngayon, senador na bagong halal, kilala sa kanyang strong ties sa Duterte camp. Pero hindi lang yan. Kilala rin siya sa kanyang bold moves like his role sa ABS-CBN shutdown at ang kanyang pagdepensa kay VP Sara sa budget controversies. Pero ang pinaka-hot na issue ngayon, ang kanyang campaign promise na gawing libre ang kuryente para sa mga may mababang konsumo. Is this a genuine push for the masa or isa lang itong vote catcher? Let's dive into the details. Una, let's talk about the promise itself. Sabi ni Senator-elect Marcoleta, gusto niyang gawing libre ang kuryente para sa mga household na may bill na 2,000 pesos or less. Imagine that, mga kaibigan. Kung totoo ito, it's a game changer para sa milyong-milyong Pilipino, lalo na sa mga nasa Metro Manila, Davao City o kahit sa probinsya tulad ng Iloilo at Cebu. Kung saan ang kuryente ay parang ginto. Pero let's be real paano gagawin ito? Ang average ng kuryente bill ng isang middle class household sa Pilipinas ay nasa 1,500 to 3,000 pesos kada buwan. So theoretically, maraming pamilya ang maapektuhan ng planong ito. Pero here's the catch. Sino ang magbabayad nito? Ang mga power distribution companies tulad ng Meralco o Visayan Electric, ang gobyerno o baka naman tayo rin sa pamamagitan ng mas mataas na buwis. Let's do some quick math. Humor me, mga kaibigan. Kahit allergic tayo sa numbers, 10 million household ang makikinabang nito at 2,000 ang average bill, that's 20 billion a month or 240 billion pesos a year. That's almost half the budget ng Department of Education, So saan kukunin ang pera? Is Marcoleta planning to arm wrestle Meralco into submission? Or is this a populist dream na maganda sa papel pero mahirap sa realidad? Picture this si Senator Marcoleta nakasuit, standing in front of Meralco's headquarters dyan sa Ortigas, holding a giant banner. Libre kuryente banner, Habang ang mga executives ay nagpapanik sa loob, shouting, sino magbabayad nito? Pero seryoso, This promise sounds like a teleserye plot twist, Maganda sa trailer, pero pagdating sa actual episode, biglang to be continued. Kung curious kayo kung paano to magagawa, i-comment below. Libre kuryente, totoo ba yan? O pag-usapan natin.
Don't forget to like and share this video sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, Toronto o Riyadh para mas maraming kababayan ang ma-inform natin. Okay, now let's zoom out. Why is Marcoleta pushing this promise ngayon pa? When he's fresh off his 2025 Senate win? Let's connect the dots. Si Marcoleta ay isang Duterte ally at ngayon nasa gitna siya ng political firestorm dahil sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay Sara, ito'y tungkol sa 2028 presidential race, no? Where she's seen as a front runner. Sabi ng ilan, tulad ng UP at Ateneo de Davao law faculties, kailangan i-fast track ang impeachment trial dahil sa fourth tweed provision ng Constitution. Pero ang iba, lalo na ang mga pro-Duterte netizens, suspicious dito. Sabi nila, bakit ngayon lang nagsalita ang mga law professors? Nasaan daw sila ng PhilHealth Fund transfer issue o yung alleged budget manipulations sa 2025 GAA? Here's where it gets juicy. Marcoleta's libre kuryente promise isn't just about helping the masa. It's a strategic move to rally public support, lalo na sa mga vote-rich areas tulad ng Davao del Sur, Misamis Oriental, at South Cotabato, where he performed strongly in the 2025 elections by positioning himself as a champion of the poor. He's building a narrative na pro-masa siya, which could help shield VP Sara from impeachment backlash. Imagine si Marcoleta sa Senate floor waving a zeroed-out Meralco bill, saying mga kababayan, libre na ang kuryente, kaya huwag kayong mag-alala sa impeachment drama. Okay, pero seryoso, this promise is a classic political chess move, distract, dazzle, and dominate the headlines. For OFW viewers in Dubai, Hong Kong at Saudi Arabia, compare this to other countries. Sa Germany at Norway, may subsidies for utilities pero funded by heavy taxes. Sa Pilipinas, where tax collection is let's say, challenging, paano natin susuportahan ang ganitong plano? Let's discuss this in the comment section. Anong take ninyo mga kababayan sa abroad? Let's be fair, hindi lahat ay believe kay Marcoleta. Kritiko lalo na sa social media, tinuturing ang promise na ito bilang isang gimmick. Sa Reddit, halimbawa, may mga nagsabi na si Marcoleta ay Duterte lapdog at mukhang daga pa raw, no? Harsh. Pero may punto si record ni Marcoleta lalo na sa ABS-CBN shutdown at sa kanyang role sa controversial Anti-Terrorism Act makes people question his motives. Dagdag pa rito, mga power distribution companies tulad ng Meralco ay kilala sa kanilang lobbying power. Kung itutuloy ni Marcoleta ang planong ito, magkakaroon ng resistance. Ang tanong, kaya ba niyang labanan ang mga big players na ito? O baka naman may ibang agenda? Some speculate na ito'y para lang i-boost ang image niya as a populist senator habang ang Duterte camp ay naghahanda para sa 2028. Isang araw, may nanay sa Cainta Rizal na nag-text sa akin. Sabi niya, Kuya, totoo ba yung libre kuryente? Kasi pag totoo yan, makakapag-aral na ng maayos ang anak ko sa gabi. Hindi na kami magtitiris ng ilaw. That's kind of hope, Marcoleta's promise is sparking. Pero as we've seen in the Philippine politics, promises are like New Year's resolutions. Maganda sa simula, pero mahirap tuparin. Yung skeptic kayo sa promise ni Marcoleta, i-comment below. Gimmick ba ito o pag-usapan natin Share this video sa inyong mga kaibigan sa San Francisco, Singapore o Cebu City at let's get the conversation going. Kung gusto ninyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Now, let's get technical. Paano nga ba magiging posible ang libre kuryente? Based on Marcoleta's platform, he's all about equitable social services. So this aligns with his advocacy for the poor. Pero here are the challenges. Ang 240 billion pesos annual cost ay hindi biro. Posible bang isubsidize ito ng gobyerno without raising taxes or cutting other programs like education o healthcare?
Meralco and other distributors won't just roll over. They will lobby hard at baka magtaas pa ang presyo para sa mga hindi covered ng subsidy. Paano matutukoy kung sino ang kwalipikado? Ano ang mga safeguards laban sa korupsyon o abuse ng program? No? Isang Meralco executive nakaupo sa boardroom saying, libre kuryente? Sure, pero magbabayad kayo sa service fee na 5,000 a month. That's the kind of workaround we might see if this pushes through. So for our viewers in Japan, South Korea at Qatar, where utilities are heavily regulated, ano ang masasabi ninyo? Can the Philippines pull this off? Let's talk about it in the comment section. Si Marcoleta ay hindi baguhan sa politika. He's been a congressman since 2004, representing Alagad and Sagip Party List, and now a senator-elect with over 15 million votes. Pero may baggage siya, ha? Siya ang isa sa mga nanguna sa ABS-CBN shutdown, which cost thousands of jobs. At siya rin ang nag-push ng ivermectin, ivermectin distribution noong COVID-19, kahit walang solid evidence. Pero let's give credit where it's due. Siya ang co-author ng Universal Healthcare Act at Magna Carta of the Poor, ang mga batas na pro-masa. So may track record siya ng pagtulak ng social reforms. The question is his libre kuryente promise a continuation of this or a political stunt to boost his and the Duterte camp's image? Ano ang tingin ninyo kay Marcoleta? Is he a genuine reformer or a political strategist? I-comment below. At i-share this video sa inyong mga kaibigan sa Toronto, Abu Dhabi o Zamboanga City. Don't forget to hit that subscribe button at magpadala ng super thanks para suportahan ang aming content. So, ano ang laban? Ang libre kuryente promise ni Senator-elect Marcoleta ay isang bold move. Isa na siguradong magpapakilig sa masa. Lalo na sa mga nasa vote-rich provinces tulad ng Batangas, Iloilo at Davao del Sur. Pero tulad ng maraming political promises, it's a long shot na nangangailangan ng solid funding, political will at suporta mula sa mga senador na baka may utang na loob sa mga power companies. Sa gitna ng impeachment drama ni VP Sara at ang Marcos Duterte Reef, this promise is more than just about electricity. It's about political positioning para sa 2028. Whether you're in Los Angeles, Dubai o Cebu City, this is a reminder. Always question the narrative. Ang mga pangako ay maganda sa tenga, pero kailangang suriin natin kung kaya bang tuparin. Kaya mga kaibigan, let's keep the conversation going. Hit that subscribe button, like at share this video sa inyong mga kaibigan sa Sydney, Riyadh o Quezon City. I-comment below. Libre kuryente? Yay or nay? At sabihin niyo kung sino ang take nyo. Kung gusto ninyong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang ganitong deep dive. Salamat sa panonood mga kababayan. Stay informed. Stay critical at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Ingat kayo at God bless you all.